Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil may mahalagang paalala ako para sa inyong lahat ngayong November 2025. Maraming kumakalat na balita tungkol sa mga bonus at dagdag na benepisyo, pero gusto ko kayong bigyan ng totoo at tumpak na impormasyon para hindi kayo malito o ma-disappoint. Alam ko, nakakapagod na mag-intay ng mga balita, lalo na kapag tumatanda na tayo at bawat piso ay mahalaga para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin. Kaya nandito ako para magpaliwanag sa inyo ng malinaw, parang magkaibigan lang tayong nag-uusap dito sa kusina, walang komplikadong salita, walang technical terms na nakakahilo. Ang totoo, hindi totoo ang mga balitang may instant 13,500 piso na bonus na darating this November para sa lahat. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil may mga tunay na benepisyo na dapat ninyong malaman at baka mas malaki pa ang makukuha ninyo kung alam ninyo kung paano. May pension reform na naganap kamakailan, may 13th month pension na paparating sa December at may mga hidden benefits na hindi alam ng karamihan. Kaya manatiling nakatuon ang inyong pandinig dahil sa loob ng mga susunod na minuto, ipapaalala ko sa inyo kung magkano talaga ang makukuha ninyo, kailan ito darating, at paano para hindi kayo maubusan o makaligtaan ng kahit isang piso na para sa inyo. Importante ito para sa inyong kapakanan at sa kapakanan ng inyong pamilya. Ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin ang SSS Pension Reform Program na nagsimula na noong Setyembre 2025. Ito ay isang historic na programa na inilunsad ng gobyerno under President Marcos Jr. at Finance Secretary Ralph Recto. Ang ibig sabihin nito, lahat ng kasalukuyang SSS pensioners as of August 31st, 2025 ay makatatanggap ng pension increase every year hanggang 2027. Hindi ito one-time bonus lang mga kaibigan. Ito ay yearly increase na automatic na idadagdag sa inyong monthly pension. Para sa retirement pensioners at disability pensioners, ang increase ay 10% kada taon. Para naman sa survivor or death pensioners, ang increase ay 5% kada taon. Tingnan natin ang konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo. Kung ang average monthly pension ninyo ngayon ay around 4,723 piso, which is ang average for most retirement pensioners aged 60 to 89, after 3 years ng pension increase program, tataas ito ng around 1,625 pesos per month, reaching approximately 6,548 pesos. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, makakakuha kayo ng total additional na 41,145 piso dahil sa reform program na ito. Hindi biro yan mga kaibigan. Yan ay significant na tulong, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin. Ang magandang balita pa rito, walang increase sa contributions na kailangan para sa pension increase na ito. Alam ko na nag-aalala kayo na baka may kapalit, pero ang gobyerno mismo ang nagsabi na may moratorium sa contribution increases habang tumatagal ang pension reform program. Kaya ang mga empleyado at employers ay hindi na mag-i-increase ng contributions hanggang 2027. Ngayon, kailan ba talaga makukuha ang increase na ito? Kung kayo ay qualified pensioner as of August 31st, 2025, ang first increase ay nai-release na noong September 2025. Ang second increase ay darating next year, September 2026, at ang third and final increase ay sa September 2027. Importante na tuwin na ninyong i-check ang inyong bank account tuwing early September para makita kung na-credit na ang dagdag ninyo. Ang SSS ay gumagamit ng penultimate digit system para sa payout. Ibig sabihin, depende sa second to the last number ng inyong SSS number kung kailan exactly kayo makakakuha ng pension every month. Kung ang SSS number ninyo ay ending in digits na tulad ng 34 na dash 12345667-8, ang penultimate digit ninyo ay 7 at may specific date kayong makakakuha based doon. Kaya importante na alam ninyo ang sariling schedule ninyo.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalabintatlong buwang pensyon na paparating na sa Disyembre 2025. Ito ay annual benefit na binibigay ng SSS at GSIS every December simula pa noong 1988. Ang ikalabintatlong buwang pensyon ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon. Kung ang regular pension ninyo ay 5,000 piso kada buwan, ang ikalabintatlong buwang pensyon ninyo ay 5,000 piso din. Kung 8,000 piso ang regular ninyo, 8,000 piso din ang ikalabintatlong buwan ninyo. Simple lang, walang komplikado. Lahat ng qualified pensioners ay makakakuha nito. Kabilang dito ang retirement pensioners, disability pensioners, at survivor pensioners na actively receiving ang monthly pension nila. Ang release date ng 13th month pension ay usually sa first week of December. Based sa mga nakaraang taon, ang SSS ay nagsisimula ng payout between December 1 to 7. Ang GSIS naman ay usually December 6 or earlier kung weekend ang date. Ang important reminder dito, automatic ang pagbibigay ng 13th month pension. Hindi na kailangan mag-apply o pumunta pa sa SSS office. Ang pera ay automatically maze credit sa inyong disbursement account, whether bank account, e-wallet, o through remittance center kung saan kayo usually kumukuha ng pension. Pero kailangan na updated ang inyong bank details at contact information sa SSS para walang problema sa pag-receive. Isa pang importante, ang 13th month pension ay non-taxable basta't ang total ng lahat ng bonus at 13th month benefits na natanggap ninyo in a year ay hindi lalagpas sa 70,000 piso. Para sa karamihan sa mga SSS pensioners, hindi naman aabot ng 70,000 piso ang 13th month pension kaya guaranteed na tax-free ito. Ang ibig sabihin, walang babawas, buo kayong makakakuha ng amount. Ngayon, meron ding special cash gift na binibigay ng GSIS sa kanilang pensioners every year, pero may specific rules ito. Kung kayo ay GSIS pensioner na tumatanggap ng old age or disability pension, may additional cash gift na up to 12,600 piso o katumbas ng isang buwang pensyon na mas mababa sa alinman. Ang mga nakatanggap ng more than 10,000 piso na cash gift last year ay makakakuha ng up to 12,600 piso, habang ang mga nakatanggap ng less than 10,000 piso ay makakakuha ng up to 10,000 piso. Important note, ang survivor pensioners at dependent pensioners ng GSIS ay hindi qualified sa cash gift, only the 13th month pension. Kaya kung kayo ay survivor pensioner, huwag kayong umasa sa extra cash gift, pero guaranteed pa rin ang 13th month pension equivalent to your regular monthly benefit. Para sa mga government employees na hindi pa retired pero currently employed, may year-end bonus at 5,000 piso cash gift na ire-release ng DBM ngayong November 2025. Pero ito ay para sa active government workers, hindi para sa retirees. Kaya kung retired na kayo, ang applicable sa inyo ay ang 13th month pension at pension reform increases lang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common mistakes at pitfalls na dapat ninyong iwasan para hindi kayo mawalan ng pera. Una, siguraduhin na updated ang inyong bank account details sa SSS or GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakakuha ng pera dahil inactive na ang kanilang bank account or mali ang account number sa records. Pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at i-verify na tama ang lahat ng information. Kung kailangan, mag-file ng Change of Disbursement Account Enrollment o DAEM form para ma-update ang bank details ninyo. Pangalawa, kung kayo ay 80 taong gulang o higit pa, kailangan ninyong mag-comply sa Annual Certificate of Pensioner o ACOP requirement. Ito ay taunang pag-verify na kailangan para i-ensure na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pension. Kung hindi kayo mag-comply, maaaring masuspend ang inyong pension temporarily. Ang good news, ang SSS ay nag-announce na gagawing mas convenient ang ACOP compliance, including possible home visits ng SSS personnel para sa mga senior pensioners na mahirap nang lumabas ng bahay. Pangatlo, huwag kayong magpapautang ng ATM card o bank details ninyo sa kahit sino, kahit kamag-anak pa. Maraming scammers at fraudulent individuals na nang-aabuso sa mga seniors by promising na tutulong sa pag-claim pero sa totoo ay kinukuha ang pera. Kayo lang dapat ang may access sa inyong pension account.
Pang-apat, kung may problema sa payout o delayed ang pensyon, agad kayong tumawag sa SSS hotline o pumunta sa branch. Huwag kayong maghintay ng matagal dahil may time limit ang pag-file ng complaints or inquiries. Mas mabilis ang resolution kung agad kayong nag-report. Pang-lima, i-monitor ninyo ang inyong transactions through online banking app o regular balance inquiry. Nakikita ninyo kung tama ang na-deposit at kung walang hindi autorisadong pag-withdraw. Ang technology ngayon ay nakakatulong sa atin na mas secure ang ating pera, kaya gamitin ninyo ito kung may smartphone kayo o may kamag-anak na makakatulong sa inyo. Ngayon, may mga hidden benefits din na dapat ninyong malaman bilang SSS or GSIS pensioners. Una, kung kayo ay SSS pensioner, automatically covered kayo ng PhilHealth. Ibig sabihin, may medical benefits kayo na pwedeng gamitin para sa hospitalization, medicines, at iba pang health expenses. Siguraduhin lang na updated ang PhilHealth records ninyo at may ID kayo. Pangalawa, bilang senior citizen na 60 taong gulang o higit pa, entitled kayo sa 20% discount sa maraming establishments including restaurants, groceries, medicines, hotels, transportation, at iba pa. May senior citizen ID kayo na dapat palaging dalhin para ma-avail ang discounts na ito. Pangatlo, kung kayo ay indigent senior na walang ibang income source at hindi tumatanggap ng SSS or GSIS pension, may DSWD Social Pension Program na 1,000 pesos per month o 3,000 pesos quarterly. Hindi ito applicable kung may pension na kayo, pero kung may kakilala kayong senior na walang pension, i-refer ninyo sa DSWD para ma-apply. Pang-apat, may calamity loan program ang SSS na available sa mga pensioners in case of emergency. Ang interest rate ay binaba na 7% per annum starting this year at pwede nang mag-renew after 6 months. Kung kailangan ninyo ng emergency funds dahil sa kalamidad or medical expenses, ito ay available loan na mas mura ang interest compared to private lenders. Pag-usapan din natin ang strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung may option kayo na mag-combine ng SSS at GSIS pension dahil nag-work kayo sa both private and government sectors in separate periods, i-explore ninyo ito. Pwede kayong makatanggap ng both pensions basta may separate contribution records kayo at hindi ninyo ni-refund ang contributions ninyo when you transferred. Pangalawa, kung may spouse kayo na hindi pa nagre-retire, consider na mag-plan ng staggered retirement para may continuous income pa rin ang pamilya. Pangatlo, kung capable pa kayo at may health pa, consider ang part-time work or small business para may additional income on top ng pension. Maraming seniors na nag-o-open ng sari-sari store, nagtuturo, or nag-aalaga ng apo in exchange for contribution from mga anak. Pang-apat, i-budget wisely ang pension at 13th month pay. Kung alam ninyong dumadating ang December pension, i-allocate agad ang para sa essentials like gamot, bills at pagkain bago gumasta sa luho. Set aside din ang emergency fund para sa hindi inaasahang gastos. Pang-lima, kung may extra money kayo after ng expenses, consider na mag-invest sa low-risk options like cooperative savings, MP2 Pag-ibig Fund, or time deposits para kumita ng interest ang pera ninyo instead of just keeping it idle. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, gusto kong i-emphasize na walang shortcut or instant big bonus na 13,500 piso na paparating this November specifically. Pero ang meron tayong real benefits ay mas meaningful at sustainable. May pension reform na magbibigay ng consistent increases hanggang 2027, may 13th month pension every December, at may iba't ibang programs na available para sa inyong welfare. Ang importante ay informed kayo, updated ang records ninyo, at alam ninyo kung paano mag-navigate sa system. Huwag kayong matakot magtanong or humingi ng tulong sa mga SSS or GSIS personnel. Silang mga yan ay nandyan para sa inyo. Siguraduhin din na ang source ng information ninyo ay legitimate, galing sa official websites ng SSS at GSIS o sa mga authorized representatives. Maraming fake news at scams ang kumakalat, kaya mag-ingat kayo. Kung may tanong kayo o may problema, contact agad ang SSS hotline or visit ang nearest branch.
Para sa SSS, ang website ay sss.gov.ph at ang hotline ay nakapost doon. Para sa GSIS, ang website ay gsis.gov.ph. I-bookmark ninyo ang websites na yan para easy access. At sa mga mahal natin sa buhay na seniors, sana naman ay regular tayong kumustahin sila, i-check kung okay ba ang kanilang pensyon, at tumulong sa pag-manage ng kanilang finances kung kinakailangan. Ang ating mga matatanda ay nag-sacrifice ng marami para sa atin at ngayon ay oras na para gantihan natin sila ng suporta at pag-aalaga. Salamat sa pakikinig mga kaibigan, sana ay nakatulong ang impormasyon na ito. Mag-ingat kayo palagi at sana ay lumiwanag ang inyong mga araw sa tulong ng mga benepisyong para sa inyo. Hanggang sa muli, God bless us all.